Yan, good evening po, good evening. Salamat po sa inyong pag-join. Tayo po ay magsisimula na, tayo po ay dadako na sa ating pagpatuloy ng pag-aaral. Tayo po ay nasa Isaiah 59, verse 8 lang po tayo ngayon, isang talata lang muna. Ito nga po yung naiwan dun sa nakaraang sa 6-7. Pero bago po lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Ama, na dakila sa lahat, maraming salamat po sa gabi ito, sa oras na patuloy mong binibigay sa amin na pagkakataon na matuto sa iyong salita at ganoon din may pamuhay namin ito, Panginoon, masunod ka namin at malugod, mapapaprihan ka namin, Panginoon, naway magkaroon ng stable connection ang mga kapatid sa online at sama-sama kami matuto, Panginoon. Buksan niyo po kami puso't isipan at gabayin niyo po kami sa oras na to, kayo po manguna at makita at makilala at maitaas. Sa ngalan ng iyong verse 6 and 7, no? Natutukoy po dun sa naging pamumuhay ng mga tao na dahil sa kanilang kasalanan ay hiwalay sila sa Panginoon at tinukoy dun yung yung sapot. So sinabi dito sa 6 and 7, hindi magagawang damit ang mga sapot. Hindi nito matatakpan ang kanilang mga katawan. Ang mga ginagawa nila'y kasamaan, pawang karahasan ang gawa ng kanilang mga kamay. Sa verse 7 naman, mabilis ang kanilang paa sa paggawa ng masama. Nagmamadali sila sa pagpatay ng mga walang sala. Pawang kasamaan ang kanilang iniisip, bakas ng pagkawasak ang kanilang iniiwan sa kanilang malalawak na lansangan. Ito po ay tumutukoy sa kanilang naging pamumuhay sa kasalanan, no? At nakita natin na gumawa sila ng paraan at na ito ay matakpan, subalit again hindi kayang takpan ng walang matibay na pundasyon ng kanilang kasalanan. Nilalarawan ang kawalang kabuluhan at nakapipinsalang katangian ng masasamang gawain. Dito nga rin po sinabi din ng propeta na isang bayan na ang kilos at gawa ay nababalot nga po ng kasalanan at karahasan na nagdudulot ng pagkawasak. Siyempre, sa personal na sa bawat lipunan, once na ang isang tagapanguna o ang mga namumuno ay gumagawa ng pansariling kapakanan o sariling kagustuhan, ay ito po ay malaking epekto ng mga nasa laylayan, no? Ito ay nakapanglamang. Yan, so napansin dito yung sa sapot, nakabase sila doon sa sarili ng karunungan na hindi naaayon sa Diyos. Again, walang tibay ang anumang desisyon o plano na hindi ipinagkakatiwala sa Diyos o hiwalay sa Diyos. Ito ay marupok at hindi magtatagal. So nabanggit din doon yung sa verse 7 ang pagtukoy sa mabilis ang kanilang mga paa, no? Ito nga po yung mga katiwalian, mga kasamaan at mga panglalamang sa kapwa. At ito nga po ay nagdudulot ng pagkawasak ng isang komunidad. Hindi lamang sa personal kundi sa panglahatan, no? At laging inaano ng Panginoon na nandun lagi yung kanyang inaalok, no, na panunumbalik at pagsisisi. So ito ang kasalanan na hindi lamang isang kilos kundi isang kondisyon ng puso at isipan. Yan, so binibigyan to ng diin na hindi lamang ito nakabase sa isang tao, kundi ito ay nagdudulot ng malaking pagkawasak o pagkasira ng komunidad. Ito ay isang babala na upang isalang-alang ang malawak na epekto ng ating mga aksyon. Again, ang Panginoon ay patuloy na nag-aanyaya sa atin na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. At ito ay naglilid sa atin sa agarang panunumbalik patungo sa panunumbalik sa Diyos. Again mga kapatid, ang mga tinutukoy dito ay yung mga kasalanan
na nagdulot ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos. At ito yung naging epekto, no? Nagdulot ng pagkawasak, pagkasira, at ganun din sa pagkalayo sa Panginoon. Sa verse 8, actually sa pagpapatuloy, ito ay mas tumutukoy sa mas malawak na parte, no? Ibig sabihin is mas malawak na epekto. Ito yung mga talagang hindi naiisip ng mga tao, no? Yung pagkalayo sa Diyos. Sa verse 8, hindi nila alam ang landas patungo sa kapayapaan. Wala silang patnubay ng katarungan, liko-likong landas ang kanilang ginagawa, ang nagdaraan dooy walang kapayapaan. It's a simple, titingnan natin ang talatang ito ay tumutukoy dun sa walang direksyon na pamumuhay. Walang linaw na kaayusan at walang maayos na pamamalakad, no? O kaya yung sitwasyon sa buhay ng isang tao. Inilalarawan ni Propeta Isaiah ang mga kasalanan ng mga tao sa Israel at ang kanilang pangangailangang magsisi. Tinatalakay ng talatang ito ang katiwalian at kawalang katarungan na laganap sa lipunan. So ito nga po yung tinutukoy dito sa mga naunang talata at ang bunga ng pagkakahiwalay sa Diyos. So inilalarawan ang mga tao bilang mga walang kakayahang makahanap ng kapayapaan at hustisya ng mag-isa. Sa halip, lagi silang nangangailangan ng interbensyon ng Diyos. Again, ang mga kilos o mga desisyon o mga plano na hindi naka-align sa kalooban ng Panginoon ay madali itong masira, madali itong bumagsak, madali itong hindi ito magtatagal, no? Yan. At laging, siyempre, tayo ay nandun lagi sa pagtawag sa Panginoon. So, balik dito ay nakita natin na sila ay nagtiwala sa kanilang mga sarili. Ang partikular na talatang ito ay tumutukoy sa kawalan ng kapayapaan at hustisya sa buhay ng mga tao. Binibigyan din ito ang mga tao ay naligaw sa landas at lumalakad sa mga kamaliyang ito na sa huli ay humahantong sa kawalan ng kapayapaan. Pinapahiwatig ng talata na ang mga kilos at pagpili ng mga tao ang naglayo sa kanila mula sa daan ng Diyos. Nagresulta sa kawalan ng kapayapaan sa kanilang buhay. Tatalakay din alam ko hindi ko nakakalimutan na nasabi ko rin na sa mga nakaraang araw na yun nga, pag wala tayo na gabay, wala tayong pagdepende sa Panginoon, tayo ay naglalakad sa kadiliman, no? Na tayo ay lumalakad na hindi natin alam kung saan tayo na pumupunta. That's why yung mga kawalan ng kapayapaan ay tumutukoy ito sa hiwalay sa Panginoon. O namumuhay sila na hiwalay o malayo sa Diyos. At ito nga po yung resulta, no? Kawalan ng kapayapaan. So makikita natin, ang mga tao noon ay tila, no? Abala, walang kakontentuhan, walang kaayusan, na puro bag-aabag ang nararanasan. At ito ay dahil nga po sa walang koneksyon o walang malalim na relasyon sa Panginoon. Ang tema ng kapayapaan ay sentro ng talatang ito. Kung babasahin ulit natin, 2 beses po inulit yung word na kapayapaan sa talatang ito. Okay, pati na rin ang mas malawak na sipi kung saan ito lumilitaw. Sa buong aklat ng Isaiah, kapayapaan ay madalas na binabanggit bilang ang ninanais na resulta ng interbensyon ng Diyos at ang panunumbalik ng kanyang mga tao. Alam natin, sa dulo palagi, no, ang gusto lagi ng Panginoon ay magsisi, manumbalik ang mga tao, at nandun yung panibago, no? Ibig sabihin, yung pag-restore o yung word na restoration. At ito nga po yung mas makapagbigay ng kapayapaan sa tao dahil nasa pili na siya ng Panginoon. Nasa presensya na siya ng Diyos.
isang paalaala ng talatang ito na ito ay nagre-resulta sa kawalan ng kapayapaan sa kanilang buhay. Yung paglayo natin, yung pagtalikod, pagsuway, at pananatili sa kasalanan, ay ito ay nagdudulot palalo ng kaguluhan, no, sa ating buhay. Ang tema ay isang napaka-importanting bagay sa buhay ng isang tao. Ang word na kapayapaan ang ninanais ng bawat lahat. Akala nila ang simpleng kasiyahan ay kapayapaan na. Excuse me po. Subalit hindi ito tumutukoy sa temporal na sitwasyon, kundi ito ay sa pangmatagalan. Sa buong aklat ng Isaiah, tayo ay palaging nakakarinig ng word na panunumbalik, pagsisisi sa Panginoon, no? Dahil doon lang po natin mararanasan ang tunay na kapayapaan. Ang tunay na pakiramdam na tayo ay anumang kabigatan na nararanasan natin, nandun pa rin yung peace, no? At yun po ay hindi nabibili sa tindahan o sa anumang online shop, no? Yan. So, ang kawalan ng kapayapaan ay direktang nag-uugnay sa kasalanan at kawalang katarungan ng mga tao na nagbibigay diin sa koneksyon sa pagitan ng katwiran at kapayapaan. Ang mga liku-likong landas na binabanggit sa talatang ito ay kumakatawan sa pagiging swail at makasalanan ng mga tao. Ang mga landas na ito ay sumisimbolo sa mga pagpili ng kilos. Pagpili at kilos na nagpalayo sa mga tao sa Diyos at sa kanyang mga pamamaraan. So doon nga po, no, nakita natin na yung naging dulot ng kasalanan ay yung pagkakahiwala, yung pagkalayo. That's why nandun po yung hindi maayos na pamumuhay ng mga taong ito. At pinakita rito yung pagkawasak, no? Yun. At ito po ay mas lalong nagbibigay diin sa kapangyarihan ng Panginoon na once na tayo ay bumalik sa Kanya, ito ay ating mararanasan. Subalit nung tayo ay patuloy na malayo sa Diyos, tayo patuloy na sumusuway, tumatalikod, at hindi nakikinig o binabaliwala kanyang mga pagtawag, ay ito ay nagdudulot lalo ng kaguluhan. Yan, no? Magandang gabi po, Pastor Dom. Nandiyan ka pala. Alam ko lagi ka nandiyan, no? So, salamat sa iyong addition. No? Pwede nyo pong basahin yung message ni Pastor Dom. No? Sa pangkalahatan ng talatang ito ay nag-iiwan ng mga paalaala ng mga bunga ng kasalanan at ang kahalagahan ng paghahanap ng katwiran at kapayapaan. Nagsisilbi ito isang panawagan para sa pagsisisi at pagkilala sa pangangailangang interbensyon o pakikialam ng Diyos sa harap ng pagkasira ng tao. Nag-aalok ang talata ng pag-asa sa manunumbalik at pakipagkasundo sa mamagitan ng pagbabalik sa mga pamamaraan ng Diyos. Actually, ang dami nito sa kilalang-kilala natin dito yung nabanggit ni Pastor Dom yung si Haring David, no? He defeated Goliath, but he was defeated by Bathsheba, no? Yan. So sa maling desisyon, masyadong sabihin natin nagkaroon ng pride at hindi na inalala ang kautusan ng Panginoon, ay ito yung nangyari, no? At nakita natin hindi lang isang kasalanan yung ginawa ni David doon, tinangkapan niyang yun nga kay Urias, asawa ni Bathsheba, ng kanyang gustong ilagay sa unahan at parte mamatay. So lalong yung kasalanan nanganak ng isa pang kasalanan. At ganoon din sa panahon natin sa gobyerno, no? Makita natin na ang bawat kasinungalingan na patuloy na pinapatungan ng kasinungalingan ay nagdudulot lalo ng kaguluhan. No? Ang dami, hindi natin alam kung sino paniniwalaan natin, hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo. At dahil sa mga maling desisyon, dahil sa mga pansariling kapakanan, no, na iniisip ang sarili, ay maraming naging epekto, no? Maraming naging resulta o matinding pagkadulot ng kanilang maling desisyon.
At ito nga po ay ang pagsuway sa utos ng Diyos. Napakasimple lang po, no? Ang utos ng Panginoon ay gawin mo ng tapat ang iyong trabaho. Subalit, kung hindi ka nagiging tapat, tandaan natin, tayo po ay hindi sa taong bayan nagtatrabaho, hindi sa Panginoon. Ako, honestly, nagtatrabaho ako, hindi para sa doon sa company, no? Actually, nagtatrabaho ako sa Panginoon, no? Yun po yung ano natin, yun po yung ating workmanship. Pagkakakilanlan, no? Kasi ang Diyos ang nakakita sa atin, no? Yun yung integrity na mayroon tayo. So, again, ang kawalan ng hustisya ay sumasalamin ng isang lipunan na kung saan ang pagiging patas at katwiran ay tinalikuran sa halip na tuwid at matuwid na landas. Tandaan natin yun, kung walang kapayapaan, walang peace, meron ka na ng lahat, meron ka na ng authority, property, wealth, power, yung asay talaga matindi. Gusto nila power talaga eh. Subalit, ito ay hindi nagdudulot ng kapayapaan sa buhay nila. Mapansinin mo, walang contentment, walang tigil, no? Patuloy sila dun sa paggawa ng mali, ng kasamaan, ng kasalanan. Sinusundan nila ang mga baluktot o liko-likong daan na sumisimbolo sa palilinlang at katiwalian sa moral. Ang daming katiwalian ngayon, ang daming mga sitwasyon sa gobyerno na hindi na natin alam kung tayo pa ba ay meron pa tayong matuwid na naglilingkod eh. Talagang hindi natin pala, parang pinapaikot-ikot na tayo. So, yun po, no, actually, pansinin niyo yung mga naging sangkot, no? Sa tingin niyo ba meron silang peace sa ginagawa nila? Actually, wala po. Akala nila, no? Alam ng Diyos kung ano yung nangyayari sa kanilang puso. So, nagtatapos ang talata sa pagsasabing ang paglalakad sa mga naturang landas ay umahantong sa higit pang kaguluhan at pagkawasak na walang pag-asa ng kapayapaan. Pansinin natin, no? Once na mayroong leader na nagdesisyon na nakabase lamang sa kanyang sariling opinion o sariling emosyon, ay pwedeng marami ang mapahamak, no? Marami ang maging tawag dito, ano ang term doon? Casualties, no? At nakita natin na marami ang pwedeng madamay. Pero kung hihingi niya ng kapatawaran ng kanyang kasalanan at siya ay babalik sa Panginoon, sigurado po, no, ang Panginoon ang bibigay sa kanya ng kaayusan at ng kaisipan, no, at ng karunungan na kailangan niya upang siya ay makapaglingkod ng tapat at ng maayos. At yun nga, pasin natin yung mga kilalang personalidad sa Bible, no? Once na talagang nandun yung pagtalikod sa Panginoon, nagkakaroon ng gap at nagkakaroon ng consequences. So, ganun din sa atin sa panahon, no? Sa panahon ngayon, sa ating mga desisyon, once na nanguna yung ating sariling kagustuhan, ay ang resulta nito ay siguradong may consequences talaga, no? Kabigatan. Again, sa bahaging ito ng buhay ng propeta, ito nga po ay nangyari sa panahon ng mga Israel, no? At ito ay tumalikod sila sa pamamaraan ng Diyos, sa utos ng Diyos, at nagresulta sa lipunang punong-puno ng katawalian at karahasan. Pinapakita ng talatang ito ang malalim na katotohanan tungkol sa ugnayan sa pagitan ng kasalanan at kapayapaan. Ang kasalanan ay hindi lamang naghihiwalay sa atin sa Diyos, kundi nakakasira rin sa pagkaasundo sa relasyon sa komunidad. Kasi kaya nandun yung pagkawasak, no? Nandun yung kaguluhan. So walang peace, walang kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan or shalom ay nagmumula lamang sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. That's the only way, no? Ang tunay na kapayapaan
ay nagmumula lamang po sa pagsunod sa kalooban o sa utos ng Diyos. Hindi po sa kalooban ng iyong asawa. Hindi, joke lang. Ibig sabihin, siyempre sa pagsunod mo sa iyong asawa, no, na ito ay nakabase sa kalooban din ng Diyos. Kung ito naman ay hindi, siyempre ito po ay delikado. No? So, ang kawalan ng kapayapaan ay bunga ng kasalanan at nagpapatunay ng pangangailangan ng sangkatauhan, pagtubos ng Diyos. Binibigyan din ng talatang ito ang kahalagahan ng gabay at pamantayan ng Diyos at ng kanyang disenyo na dalhin ang mga tao sa isang mapayapang pamumuhay sa ilalim ng kanyang gabay. Maraming nag-decide sa Bible na talagang nag-cause ng kaguluhan at lalo na dito sa lumang tipan, no, kasi yung desisyon ng mga hari, nila David, nila Solomon, nakita natin, no, yung naging problema. At ganoon din sa mga sumunod pang mga pinili. Gumagamit ang talatang ito ng matingkad na paglalarawan upang ipaunawa ang espiritual at moral na kalagayan ng mga tumatanggi sa Diyos. Binibigyan diin ang kaibahan ng landas na nagmumula sa Diyos at sa landas ng tao na makasalanan sa pamamagitan ng pagkukumpara sa landas patungo sa kapayapaan at sa liko-likong landas na ginagawa ng tao. Again, dalawang no, yung talagang yung biblical blessings or biblical na pag sumuway may kaparusahan, pag sumunod may pagpapala, no? Yan po yung pinaka ko lagi. Once sumuway ka sa Panginoon, there's a consequences, no? And always think na wala dun yung peace, yung kapayapaan na lagi nating gusto, no? Akala ng iba yung magkaroon ka ng mga material na bagay, pera, properties, sasakyan, may tuturing na itong peace. Kung ito po ay hindi kalooban ng Panginoon, hiwalay sa Panginoon, hindi po ito kapayapaan. Ito po ay temporary happiness lang, no? Pansamantalang kaligayahan lang. Pero hindi po siya kapayapaan. Okay, mga talata ito ay kaugnay ng Awit 14:3. Awit chapter 14 verse 3, lahat ay tumalikod, lahat ay naging tiwali, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang talatang ito ay sumasalamin sa tema ng pangkalahatang pagtanggi ng sangkatauhan sa mga landas ng Diyos. Again, there's a consequences sa ganitong sitwasyon. Nalala natin yung nangyari sa Israel, dahil sa patuloy nilang pagsuway ay again hinayaan ng Diyos na sila ay mabihag. Sa Roma 3 verses 17 to 18, sinabi ni Pablo, sinipi ni Pablo ang Isaiah, ang talatang ito upang ilarawan ang makasalanan, kalagayan ng sangkatauhan at ang kawalan nito ng kakayahang makamit ang kapayapaan ng hiwalay sa Diyos. Kawikaan 3:6, sa lahat ng iyong mga kalakad ay magpasakop ka sa Kanya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ito ay kabaliktaran ng mga baluktot na daan ng talatang ito at itinuturo ang pagpapala at ng pagsunod sa patnubay ng Diyos. Yan, ano po yun very ano po yun, direct yun, no? Na pag sumuway ka sa Panginoon, there's a consequences. There's a situation na talagang mahihirapan ka, makakaranas ka ng pagdurusa, no? Pero once tayo ay sumunod sa Panginoon, there's always a peace sa sitwasyon na yun, no? Yan. So, ang talata ulit, ang talatang ito ay tulad ng mga nakaraang talata, nagiiwan sa atin ng hamon sa ating mga mananampalataya na suriin ang ating buhay. Suriin na tiyakin na tayo ay lumalakad ayon sa landas ng Diyos.
Tulad nga dun sa verse 1 John, no, 8 to 11 na tayo ay lumakad sa liwanag, lumakad tayo na may dala-dala tayong ilaw, no, liwanag. So pinapaalala ito sa atin na ang kapayapaan at katarungan ay nagmumula sa pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Hindi mula sa mga pagsisikap ng tao o karunungan ng mundo. Nananawagan din ang talatang ito sa mga pananampalataya na maging mga instrumento ng kapayapaan at maging tagapagtaguyod ng katarungan sa isang mundong patuloy na tumatanggi at lumalayo sa mga daan ng Diyos. Ito nga po yung sinabi rin natin, mag-aralin din natin mga nakarang araw, no? Panindigan, tayuan natin bilang mga mananampalataya. No, doon tayo sa totoo, doon tayo sa pagsunod sa Panginoon. At marami na tayo natalakay sa Isaiah. Actually, hindi ko na halos lahat matandaan yung mga verse, mga chapter, pero ito po yun, no, yung walang paghiwalay sa Panginoon, walang kapayapaan, walang wisdom, walang katiyakan na mayroong gabay ang Panginoon. Again, nananabik siya na malaman ng kanyang mga tao ang daan ng kapayapaan. Kaya naman patuloy niya silang inaanyayahan na talikuran ng kanilang mga baluktot na landas at sumunod sa kanya. Makita natin mga kapatid, nandun pa rin po ang Diyos. Nandun pa rin ang alok ng Panginoon. At kahit sa panahon natin, no, tayo lang po hinihintay niya. Tayo lang po ay hinihintay niyang manumbalik at magsisi sa ating mga kasalanan. So tayo, sa bawat sitwasyon ng ating pamumuhay, alalahanin natin kung ang ating bawat desisyon ay nagdadala sa atin ng kapayapaan o hindi. Malamang tayo ay sumusuway kung hindi tayo nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Kung tayo naman ay patuloy na sumusunod, alalahanin natin na ito ay dapat din natin maibahagi sa iba, maipahayag ang kanyang mga salita at maging daluyan tayo ng kapayapaan. Kahit ang mga mananampalataya na ang patuloy na lumilihis sa landas ng Diyos at pinipili ang kanilang sariling pamamaraan, na siguradong magdadala sa kanila ng tiyak na kapahamakang espiritual na pagkabagsak. Okay? So again, paalaala lagi ng Panginoon sa atin na tayo ay manatiling lumakad sa kanyang direksyon. Naka-align dapat ang bawat desisyon natin na ito ay sa Panginoon lang natin pinagkakatiwala. Ano man ang sitwasyon na meron tayo dito sa mundo, laging sa Diyos tayo umasa. Laging sa Diyos tayo dumulog at magtiwala. Again, si Jesus ang sukdulang katuparan ng daan ng kapayapaan. Sa pamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, pinagkakasundo niya tayo sa Diyos. Na at ginawang posible ang tunay na kapayapaan sa Efeso 2:14-16. Itinutuwid din ni Jesus ang mga baluktot o liku-likong daan ng kasalanan. Patuloy niyang iniaalok sa mga tao ang isang bagong paraan ng pamumuhay na minarkahan ng katarungan at katwiran. John 3:16, 18, and John 14:6. For God so loved the world, no? He gave His only begotten Son, that whoever o sino man naman ang palataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganoon din po, no? Si Jesus ang daan, is the way, the truth, and life. No one go through the Father except through Him. Yan. So, tinawag tayong lumakad sa kanyang mga yapak. Again, mga kapatid, ang pagkakaroon ng liku-likong daan ay nagdadala sa atin sa pagkasira. No? Pagkasira ng moral, spiritual na pamumuhay. Tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito ay nagbibigay sa atin ng totoong katwiran at ng kapayapaan. Again, ang talatang ito ay isang malinaw na paalaala na tayo ay sumunod, mamuhay sa kanyang presensya.
Ang mapaminsalang katangiang ito ay isang palaala sa atin na ito ay dahilan o dulot ng kasalanan. Nag-aanyaya ito na yakapin ang kapayapaan at katarungan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Tinatawag tayo nito na lumakad sa katwiran na nagtitiwala na tanging ang kanyang mga daan lamang ang hahantong at magdadala sa atin sa walang hanggang kapayapaan. Tingnan natin yung sitwasyon ng bansa. Bakit magulo? Bakit watak-watak ang mga tao? Bakit may naglalaban-laban? Kasi isa lang po ang nakikita dyan na problema, no? Walang pagsunod sa direksyon ng Panginoon. Walang pagsunod sa kalooban niya. Kaya tayo ay pinapaalalahanan, tandaan natin yung consequences po ng ating kasalanan. At ano yung importansya ng katwiran? Ang tandaan natin, ito po ay nagdadala ng totoong kapayapaan sa atin. Dahil tayo ay sumusunod at namumuhay ng naka-align sa kalooban ng Panginoon. Again, tinatawagan tayo, nag-aalok ang Diyos ng pagsisisi. Pagsisisi na talikuran ang mga kasalanan. Yan mga kapatid, dadaan natin yung promise, yung pangako ng Diyos na kapayapaan ay biyaya ito mula sa Diyos. At ito ay nagpapakita ng tunay na may relasyon tayo sa Kanya. Isa simple experience, no, na sa kabila ng kabigatan, sa kabila ng mga masasakit na sitwasyon, ay nandun pa rin po yung kapayapaan, no? Only come from Him. Ibig sabihin, sa Kanya lang po nanggagaling talaga, no? Once na tayo ay totoong nagtiwala at inalay ang ating sinuko ang ating buhay sa Kanya, the peace is present, no? So yun po mga kapatid, buhay ng mga Israelita, nakita natin na sila ay nahiwalay sa Panginoon dahil sa kasalanan nila at nagdulot ng kawasakan at walang kapayapaang pamumuhay. So yun po, no, napakagandang pag-aaral na sana ay tayo ay maraming napulot, hindi lang napulot, naunawaan at isabuhay natin na anuman ang desisyon natin na hindi natin pinagkatiwala sa Panginoon, siguradong hindi magtatagal, no? Pero kung ito ay patuloy nating iniaasa sa Kanya, pinagpapasa Diyos natin, pinagkakatiwala sa Kanya lahat, nandun po yung kapayapaan. So yun lang po mga kapatid, dyan po muna natin tinatapos ang ating pag-aaral. Sana po ay naunawaan natin na kung anong kahalagahan ng ating pagsunod at pamumuhay sa Panginoon. Ang talata ay tinuunang pansin ang kapayapaan, no? Ang kawalan ng kapayapaan ay ito yung kawalan ng pagkakahiwalay ng tao sa Diyos. So yun po, tayo po ay sama-sama manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay natapos muli sa aming pag-aaral. Panginoon, sa iyo lamang po nagmumula ang lahat. Lalo-lalo na ang kapayapaan, Panginoon, na kami pagwala sa iyo, hiwalay kami sa iyo, Panginoon, at hindi kami umasa sa iyo. Ang anumang desisyon namin sa buhay ay magdadala ng pagwawasak o kaguluhan. Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan, sustain mo po kami, Panginoon, sa bawat sitwasyon ng bawat kapatid na may kabigatan, sakit, at nandun din yung pagkapagod, Panginoon. Naway manatili ang kapayapaan sa aming puso. Manatili ka, Panginoon, sa amin. Samahan mo po kami sa bawat araw, sa bawat pagtatrabaho namin. Maraming salamat, Lord. Sana po kayo po ang aming napapurihan na itaas. At ikaw ang mas nakilala, Panginoon, sa gabing ito. Sa iyo lamang po, Allah, tapapurit parangal. In Jesus' name, Amen.